Sa kumakalat na yon at sobrang trending na issue tungkol kay Kulaong. Wait lang. Break muna tayo kay Kulaong. Kay Gio-ong muna tayo. May napansin ba kayo? Kapag may isang video na kumalat, parang sabay-sabay tayo nagiging hukom. Sa issue ngayon kay Gio-ong, isang maikling clip ang naging basihan ng lahat. Walang buong kwento. Walang malinaw na paliwanag. Pero ang hatol, buo na agad. Ganito na ba talaga tayo kabilis humusga? Isang eksena, tinanggal sa context. Isang sandali, ginawang buong pagkatao. Isang tulog lang yan eh. Ganito rin ang palaging pattern. May lalabas na video, may mauunang mag-interpret. Tapos susunod ang galit kahit wala pang katotohanan. Pero kapag tayo ang nasa eksena, biglang may paliwanag, biglang may dahilan, biglang may intindihin mo naman. At minsan, mapapaisip ka eh, baka kaya maraming gustong humusga kay Gio-ong dahil sa masid clothing? Kasi parang ganito na ang labas. Pag may suot kang masid, automatic may kasamang moral checklist. Ano ba talaga ang inaasahan natin kapag nasa isang club ang isang tao? Dapat ba magmisa, nagdarasal, o nakarosaryo habang may tugtog? Kasi kung ganun palang standard, baka mali lang talagang venue, hindi ang tao. At dito papasok ang tanong, bakit pag tayo, okay lang? Bakit pag si Gio-ong, bawal? Pag ordinaryong tao, wala lang yan. Pag kilala, cancel na agad. Minsan hindi na to tungkol sa tama o mali. Madalas, tungkol na to sa ingay, sa views, sa pakiramdam na may sinisirang tao, para lang may mapatunayan. Mas madaling manira kaysa umamin na hindi natin alam ang buong kwento. At kung may masid man sa issue na to, baka hindi sa video, baka sa mga taong naghahanap lang ng masisisi para hindi silipin ang sarili. Hindi perpekto si Gio-ong. Wala namang perpekto. Tao din yan. At higit sa lahat, lalaki din yan. Pero kung isang video lang ang basihan ng hatol, handa ka bang ikaw rin ang husgahan kapag ikaw na ang nasa frame?